Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng unang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon. At sa tulong nawa ni San Ambrosio, isang pantasang simbahan, atin pong maunawaan ang mga mensahe ng ating Panginoon, lalo-lalo na tayo po ay nasa konteksto ng ating pong paghahanda para sa kanyang pagdating. Balikan po muna natin ang ating pong mga narinig na mga pahayag mula sa ating Ebanghelyo sa loob ng linggong ito. Nung Lunes, sa kwento ng isang kapitang Romano na lumapit kay Jesus para sa kanyang alipin na may sakit. At dahil sa nakitang kapakumbabaan o pagiging mapagpakumbaba nitong kapitang Romanong ito, siya ay pinakinggan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Romano, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. So naalala ko po, no, na sinabi ko sa atin na iwasan natin na magkaroon tayo ng tinatawag na pag-uugali, no, yung self-entitlement. Hindi porket tayo po ay may posisyon, hindi porket tayo ay miyembro, no, ng isang samahan o isang organisasyon, ay agad-agad tayo makakapag-demand at gagamitin natin ito para mag-demand sa Panginoon na dapat niya tayong pakinggan, dapat niya tayong pagkalooban ng ating pong mga kahilingan. Noong Martes, narinig natin ang kagalakan ni Jesus sa kanya pong pagpapasalamat sa Panginoon. At sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng isang bata. No, kung yung pinakita ng isang Romano, no, bagamat siya ay isang Romano, may katungkulan, pero nagpakumbaba o mapagpakumbabang lumapit kay Jesus at ito rin ay ikinagagalak ni Jesus. Noong Miyerkules,
Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, muli siyang nahabag at kanyang tinanong ang mga alagad, ano bang mayroon sa inyo dyan? Paano natin mapapakain ang napakaraming tao? At sa pamamagitan lamang ng ilang piraso, tinapay at isda, kanila pong napakain ang mga tao. Sa pamamagitan lamang ng pagkilos ni Jesus. No? Sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, kinuha niya ang tinapay o 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Muli, kung anong mayroon, matutong magpasalamat. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, tandaan natin mabuti hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya yung paanyaya sa atin, na kung tayo man, madalas tayong nasa simbahan, tiyakin din natin na talagang napapakinggan natin o naririnig natin, inuunawa at sinisikap nating isabuhay ang kanyang mga salita. Hindi ito yung membership lang. No? Dahil member ako ng ganito, nakakapagdasal ako na araw-araw, ay papasok na sa langit. Hindi yon ang basihan. Kundi sa kung paano natin sinasabuhay ang bawat salita na kanyang binibigay sa atin. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, dahil sa kahilingan ng 2 bulag na sunod ng sunod kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. So, dalasan, kung anong iniisip mo, yun yung mangyayari. Kaya bantayan natin mabuti. No? Sabi nga, bantayan mo ang iyong iniisip, kasi yan ang lalabas sa iyong bibig. Bantayan mo ang madalas mong sinasabi o lumalabas sa iyong bibig, kasi yan naman ang iyong magiging pagkilos. At sa iyong pagkilos, yan ang iyong magiging hantungan. At ngayon, muli, sabi nga, nahabag muli si Jesus. Mahalaga po yung nagkakaroon tayo ng compassion. Kasi kung may compassion, ibig sabihin, nauunawaan mo ang sitwasyon, ang kalagayan ng isang tao. Alam ni Jesus kung paano ang magutom. Alam ni Jesus kung paano ang mawalan ng pagkain. Kaya nga, ito yung ginawa niya na itinuturo din sa kanyang mga alagad. At ngayon, sabi ni Kristo, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. So, kailangan natin tumugon sa panawagan ni Jesus. Una, magdasal tayo na sana mas maraming maglingkod sa ating simbahan. Pero yung maglilingkod, ipagdadasal natin, hindi lang basta maglilingkod, kundi yung maglilingkod na mayroong puso. Madali maglingkod, madali magpakita na nagbibigay ka, madali magpakita na naglilinis ka ng kalye, lalo pa ngayon na lahat ng kilos gusto i-picture at i-post sa social media. Kaya ang hirap ng tinang ko, ano ba talaga, genuine ba talaga, legit ba talaga yung kanilang paglilingkod? Ang kailangan natin ay yung may pusong mahabagin, yung pusong marunong umunawa at kumilala sa tunay na kalagayan at pangangailangan ng tao. Ito yung ipinapakita sa atin ni Jesus ngayon. Hindi mahihirapan kang tumulong at magbigay kung walang puso. Amen?